Ang balita natin ngayon ay itong San Miguel ay kinokonsidera na i-trade itong si Mawala Tautuba dito sa Converge Fiber Xers. At ang kukunin ng San Miguel Beer ay itong si Gio Ambohot bilang kapalit. Itong si Ambohot matagal na yung nasa trading block nitong Converge Fiber Xers at mukhang interesado ang SMB. Siya ang gagawin nilang bilang stretch 4 na power forward. Dahil may 3-point shot itong si Ambohot, so magagamit siya ng San Miguel Beer doon. Plus alam natin na interesado din ng San Miguel na kunin si Troy Rosario. So isa pa yan to sa kukunin nilang 3-point shooter. Ngayon pagdating naman dito sa backup center, ang kukunin daw ng San Miguel ay itong si Isaac Go mula dito sa Terra Firma Jeep. Malamang ang kapalit naman ni Go ay itong si Vic Manuel at si Simon Enciso. Hindi pa finalized to pero mukhang maliwanag ang San Miguel Beer ay gusto nang ibigay itong si Tautuwa dito sa Converge. Kung ikaw naman ang Converge, syempre ang laking bagay ni Tautuwa. Kung meron kang Justin Arana at Justin Baltasar plus nandyan pa si Tautuwa, biglang ang laki ng lineup ng Converge. Pwedeng-pwede na center si Arana at si Tautuwa tapos si Justin Baltasar ilalagay nila doon sa power forward. So biglang gaganda front court ng Fiber Xers. Sa ngayon, ito si Gio Ambohot naman, bata pa yan, 6'7", at may potential yan dito sa San Miguel. Dahil ang magiging role niya maliwanag. Siya ay magiging spot up 3-point shooter ng SMB. At yan naman ang kinakailangan ng Beerman, kaya sa tingin ko ay magiging fit yan dyan. So itong ganitong klaseng trade, asahan natin na magsisimula na kapag itong San Miguel, of course, iniintay lang nila na matapos na formally itong sitwasyon sa Gilas. At pag nakabalik na dito yung mga players at yung coaching staff, asahan natin na matutuloy na itong transaction na yan. At itong San Miguel ay makikipag-trade na dito sa Converge Fiber Xers. Ang Barangay Ginebra ngayon, of course, alam natin na nakaabang dito sa pagbabalik ni Coach Tim Cone. Pero yung management nila ay tumitingin na dito sa mga trade options na magiging available. Sa ngayon kasi, alam na ninyo sigurado yung balitang lumabas na publish na to sa Spin at sa iba pang mga online websites na si Coach Tim Cone ang gustong kunin ay itong si Kaylan Tiongson. Pero meron sa management ng Ginebra na medyo nagsasuggest na iba ang kunin dahil itong si Kaylan Tiongson ay 32 years old na. At ito ay mahigit 1 taon nang hindi naglalaro ng basketball dahil nagretiro. So ang ibig sabihin ng management, sigurado baka mga 2 to 3 years na lamang yung prime ng career nitong si Tiongson. Kung makakakuha ang Ginebra ng draft pick ng Terra Firma o kaya Northport, baka mas mabuti na gamitin nila to sa isang mas batang player katulad ni Dave Ildefonso o Cedric Fairfield o kung sino pa man ang maging available dyan. Marami namang option, so yan ang tinitignan ngayon nitong Barangay Ginebra. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa natutuloy yung trade dahil siyempre, kailangan nilang intayin munang dumating o bumalik dito si Coach Tim Cone para mapag-usapan yan. Pero sa ngayon kasi mukhang itong trade dito ay ang Barangay Ginebra handa nang kausapin itong Blackwater Bossing para makuha yung draft pick nito. Number 2 kasi ang Blackwater at mukhang interesado dyan ang Barangay Ginebra para makuha ito si Kai Balungay o kaya si Cedric Fairfield. Depende yan kay Coach Tim Cone. Malamang si Balungay ang kukunin niya kung available. Of course, magiging available si Balungay kung makuha nila yung draft pick ng Blackwater. Ang usapan na lang ay kung sino ang maibibigay nila dito sa bossing. Dahil syempre, kung sino man ang ibigay mo sa Blackwater, malamang sa MVP group na yan mapunta. So, parang ganun ang magiging usapan dito. Kung sino na lang ang ibibigay dito sa Blackwater bossing. Nabigo ang Gilas Pilipinas na makaabante dito sa darating na Olympics pagkatapos silang matalo dito sa Brazil. Nakita natin maganda naman yung umpisa ng Gilas Pilipinas, kaya lang nagkaroon tayo ng problema nung third quarter nung nag-adjust yung depensa nitong Brazil at nahirapan na maka-score ang Gilas. Naka 15 points ito si Justin Brownlee pero kitang-kita natin na pinaghandaan talaga ng Brazil yung depensa nila kay Brownlee kaya nahirapan to. Naka-double-double din si Junmar Fajardo pero obviously talagang naramdaman natin yung pagkawala ni Kai Soto dahil halos walang pahinga itong si Junmar at sinabi nga ni Coach Tim Cone pagkatapos ng game na sobra daw ang pagod talaga ni Junmar dahil wala siyang karelyebo at talagang dalawa yung kabangga niya ron kaya hirap siya talaga. Ganun pa man masasabi natin na lumaban talaga itong Gilas Pilipinas
At ito ay isang ebidensya na talagang kaya natin na mag-compete sa ganitong klaseng sitwasyon. Ibig sabihin, sinabi nga ni Coach Tim ko na kahit malungkot tayo dito sa pagkatalo dito sa Brazil, ay nakita na natin na ang Team Philippines ay kayang lumaban pagdating sa ganitong klaseng mga kompetisyon. Ibig sabihin, sa mga susunod na qualifying tournaments ay kaya na nating humarap dito sa mga heavyweights ng Europe at ng iba pang bansa. Kaya sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone, ang kailangan na mag-focus ng Gilas ay yung long-term program. Ibig sabihin, meron tayong mga kukunin mga players na sayang nga, pati si AJ Edu, wala pa dyan. Pero sa mga susunod na qualifying tournaments, doon maghahanda ang Gilas Pilipinas. Kaya makikita natin na talagang pwedeng-pwede tayong mag-compete. Kaya sa ngayon, congratulations pa rin sa Gilas Pilipinas dahil napakaganda nung naging achievement nila sa ngayon. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay tinitignan kung sino ang pwede pa nila na makausap ng mga teams para pumayag dito sa kanilang panibagong proposal. Ang Magnolia daw ngayon ay kinoconsider na i-trade na itong si Calvin Abueva at si Gio Haladon bilang isang package. Ibig sabihin, sabay nilang i-trade ang nabanggit na players at tinitignan nila kung sino mga teams ang magiging interesado. Ang isa doon sa options nila ay itong Converge Fiber Xers dahil hindi namang sikreto na ang Converge gustong makuha si Calvin Abueva. So, i-offer din ng Magnolia isama na si Gio Halalon. Ang tanong na lamang kung sino ang pwedeng ibigay. Ang isa nating nakikita dyan, alam natin si Gio Ambohot ay posible sa mga targets ng Magnolia. At kapag nakuha nila si Ambohot dahil isasama si Halalon, baka magbigay pa sila ng isa pang player. Hindi natin natitiyak kung si Alex Stockton ang ibibigay nila. Alam natin gusto ng Converge si Stockton, so baka hindi pumayag yan. Pero kailangan natin i-consider kung sino pang mga players dito sa lineup ng Converge ang pwedeng ibigay. Katulad ni Shani Winston for example. Ibig sabihin maraming options dito Magnolia pagdating sa mga pwede nilang ka-trade. Kapilang na ang Northport, Terra Firma, ang Blackwater, Phoenix at iba pa. Pero ang tinitignan daw nila ngayong Converge dahil nandyan nga itong si Gio Ambohot. Kung kinakailangan daw na straight up ang Bohot for Abueva, papayag din itong Magnolia. Ibig sabihin nito, very flexible na itong si Coach Chito Victolero pagdating sa pakikipag-usap sa iba't ibang teams para ma-reorganize na yung kanyang lineup. At gusto ni siguraduhin ni Coach Victolero na sa ngayon yung kanyang lineup ay magiging masanda para sa darating na season. Alam natin yung Governors Cup ang unang magiging conference, so naghahanda na rin itong Magnolia sa pagkuha ng mga imports. Ito rin ang titignan natin sa mga susunod na araw para lalong lumakas itong Magnolia. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Kagawad Katsakino Dukusin, Rico Ularte, Ronald Barbosidad, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, OG, Len, Gio at G. Santillana at Tagle family, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jason Mendoza, binabati din natin si Romeo Conchada, Jonald Malyari, John Ray Marquezuela, Michael D., Anthony Alon family, Kuya Mike TV, binabati din natin si Mike Miradora, Alicia Garcia, RG Bueno at Dalina family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.